Ako nga pala si Pachi, estudyante sa umaga, foodpanda sa gabi. So ayun na nga, i-fast forward dito na ako sa 7-Eleven. Pinatawag na nga ako ng manager dito sa 7-Eleven. Bali, pinaliwanag niya lang sa akin kung ano mga dapat kong gawin. Napag-usapan nga namin dito ng manager na hindi ko maibabalik agad yung pera ng biglaan. Kailangan ko pa kasing ibiyahe yun para makuha ko yung pera. Pumayag naman siya. Bali kasi nabanggit lang ni manager na nag-file na daw sila sa Dragon Loan para may balik yung pera. Kung may babalik daw ni Dragon Loan yung pera sa kanila, ay makakaltas yung 21k ng buo sa wallet ko. Kapag hindi nga na-approve ni Dragon Loan yung sinabmit nilang complaint, ay araw-araw ako magre-remit sa kanila hanggang sa may balik ko yung 21k na pumasok sa wallet ko. Bali dito nga ay pinagawa lang ako ni manager ng incident report. Dito nga sa incident report ay nilagay ko talaga kung ano ba talaga nangyari. After ko nga gumawa ng incident report ay hiningian lang ako dito ni manager ng ID. Pagkatapos ko nga gawin yung incident report ay pinirmahan ko lang to at isasubmit niya daw kay Dragon Loan. So yun nga after ko nga makipag-settle sa manager. Nang problema ha, baka ibang settle iniisip nyo. Gusto ko yun. Pagkatapos ko nga sa 7-Eleven ay dumaan na ako dito sa madalas kong paprintan. Ipinaprint ko na nga tong portfolio at case study ko. Kasi ngayong araw kasi ito na yung araw ng pasahan. Dahil nga tapos na ang OJT ko ay requirements to bago kami bigyan ng grades. Medyo gahol na din ako sa oras kaya hindi na ako nakapag-breakfast ng mga oras na yan. Nasikaso ko na nga kasi may oras lang ng pagpasa niyan. So ayun na nga after ko nga maipaprint yung mga kailangan ko ay lumipat naman ako dito sa kabilang shop. Bali pinarimbide ko lang dito yung portfolio at case study ko para maipasa ko na sa proof ko. Ang binayad ko nga pala dito sa pagparimbide ay 70 pesos lang. So ayun na nga dahil nga na-rimbide na natin ay nakuha ko na. Pagkakuha ko nga ng portfolio ko ay sumibat na kaagad ako sa school. Hindi na nga ako nakapag-uniform ng mga oras na yan. Wala na din kasi kaming pasok sa school kaya nagsibilya na lang ako. Ngayong araw nga ay asikasuhan na lang ng mga requirements para magkaroon kami ng grades. Pagkadating ko nga yung maket na kaagad ako. Bago ko nga i-submit ay napansin ko nga parang may kulang sa gawa ko. Wala palang tabings yung pagkakagawa ko. Kaya agad-agad pumunta ako sa school supply. Malapit lang naman yung school supply namin dito. Halos katapat lang ng school. Bali, ang nabili ko nga tabings dito, color pink. Wala na kasi talagang ibang kulay kaya no choice na ako. Yan kasi pahuli-huli ka, naubusan ka tuloy. Pagkatapos ko nga ikabit yung mga tabings sa gawa ko, ay iniwan ko na lang dito sa table ni proof. Pagkatapos ko magpasa ay dumiretso na ako dito sa register. Ito na pala yung kabuuang balance ko, hindi pa kasama dito yung graduation fee ko. Ito nga palang pera na to ay galing pa to sa kapatid ko. Na-short na talaga ako sa pera kaya nanghiram na ako sa kapatid ko. Bali 3,000 nga nahiram ko sa kapatid ko. Pero sabi niya 1,000 na lang daw ang ibalik ko. Kaya umuugad ako. Hindi ko ina-expect na nakatagama pala yung 2k sa akin para sa tuition ko. Malaking tulong na nga to sa akin kaya grabe talaga yung pasasalamat ko. After ko nga magbayad ng tuition ko, ay umattend ako sa rehearsal ng graduation. Bali dito nga ipinapractice na kami para sa graduation. Itinuturo nga dito sa amin kung saan kami papasok at saan kami lalabas. At kung anong gagawin namin pag nasa gitna na kami. Nabanggit ko nga kay mama na bumili na siya ng medalyon. Biro lang. Syempre ang gagamitin ko ditong walk ay walking varsity. Para smooth lang kahit hindi naman ako varsity. Hanggang dito na lang muna. Salamat!